Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang universe natin? Yung tipong sobrang laki. Hindi mo ma-imagine, di ba? Literal na mind-blowing yan. Tapos ang mas nakakaloko pa dito, patuloy pa tong lumalaki. Nag-i-expand. Parang lobo na walang katapusang hinihipan ng hangin. Ngayon, sabi ng mga scientists, may misteryosong bagay daw na tinatawag na dark energy. Na parang magic force na nagiging dahilan naman kung bakit bumibilis ang pag-expand ng universe. Para siyang anti-gravity. Pero ang catch dito, at ito yung nakakabaliw, wala pa rin nakakasigurado kung ano ba talaga yung dark energy na yan. Parang multo, nararamdaman mo yung epekto, yung paglaki ng universe, pero hindi mo naman siya mismo nakikita o nahahawakan. Nakakainis, di ba? Para kang naghahanap ng sagot sa isang math problem na wala namang tamang sagot. So, ganito kasi ang kwento. Yung mga scientists meron silang tinatawag na recipe para sa isang mathematical model para sa universe. Tinatawag itong standard model o yung mas kilala nating Big Bang Theory. Ayon kasi sa theory na ito, nagsimula raw ang lahat sa isang Big Bang. Isang napakalakas, napakainit na pag-expand ng universe 13.8 billion years ago. Tapos ayun, mula noon, tuloy-tuloy na ang paglawak ng space. Hindi lang siya basta lumalaki. Parang yung mismong tela ng espasyo ang ini-stretch. Parang yung surface ng balloon nga. Pero may malaking problema. Malaking malaki. Para magtugma yung mga equations at calculations nila sa mga obserbasyon nila, sa nakikita nilang pagkalaw sa mga galaxies, sa layo ng mga bituin, at sa iba pang mga cosmic phenomena, kailangan nilang magdagdag ng isang ingredient. Isang ingredient na hindi nila maintindihan. At tinawag nga nila itong dark energy. Ito raw yung parang invisible, mysterious force na nagtutulak sa mga galaxies para magkahiwa-hiwalay. At nagpapabilis palalo ng expansion daw ng universe. Parang anti-gravity nga siya kung iisipin mo. Ang kaso, ang estimate nila, mga 70% daw ng total energy ng universe ay gawa sa dark energy. 70%. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay sa universe, bituin, planeta, gas, alikabok, ikaw, ako, lahat na, yung 70%, hindi natin alam kung ano yun. Halimbawa na lang, nagluto ka ng adobo, tapos yung recipe mo, 70% ng ingredients mo, hindi mo alam kung ano ito. Tapos umaasa ka pa rin masarap at kakainin ng mga bisita mo, good luck na lang talaga sa atin yan, di ba? Ang mas nakakapagtaka pa dito, wala pa tayong direct evidence. Wala pang direct detection na may dark energy nga. Puro theoretical lang. Puro base lang sa calculations at indirect observations. Parang naniniwala ka sa multo, well, dahil may narinig kang kaluskos, pero hindi mo pa naman nakikita yung multo mismo. Pero wait lang muna ha, may mga ibang scientists din na yung mga tipong hindi satisfied sa mga standard answers, yung mga medyo rebellious, yung ayaw sa mainstream na paliwanag, ang nagsasabing, teka muna ha, baka mali yung iniisip natin tungkol sa dark energy. Sila yung nag-iisip na baka naman hindi talaga kailangan ng dark energy para ipaliwanag yung accelerating expansion ng universe. Baka daw may iba pang pwedeng maging explanation. At ang theory nila, well, medyo wild. Baka yung mismong oras ang may diferensya. Imbis na isipin natin ang oras ay parang isang straight line lamang na pare-pareho ang takbo para sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. Baka daw ang oras ay parang, well, goma. Pwedeng mag-bend, pwedeng mag-stretch at pwedeng umikli. Pwede rin siyang humaba. Pwedeng mag-iba-iba ang bilis, depende yan sa location mo sa universe. At depende yan sa gravity na nararanasan mo. Ang tawag nila dito sa concept na ito ay time warp. So, papaano naman nangyayari ang time warp? Ito yung medyo technical part. Pero, kaya natin siguro to. Yung idea ng time warp, hindi naman kasi siya totally bago. May connection na ito sa theory of relativity ni Einstein. Specifically, yung general relativity. Ayon kasi kay Einstein, ang gravity ay hindi lang basta force na naghihila sa mga bagay-bagay pababa. Ang gravity, actually, ay yung pag-bend ng space at time dahil sa presence ng matter at ng energy. Isipin mo yung space-time ay parang isang trampoline. Kung maglalagay ka ng bowling ball sa gitna ng trampoline, yung surface ng trampoline mismo ay magbe-bend, di ba? Yung bowling ball, yun yung matter or energy, like a star or a galaxy. Yung pag-bend ng trampoline na yun yung gravity. Ngayon, hindi lang space ang nabebend ng gravity, pati time. Ibig sabihin, kung nasaan may mas malakas na gravity, halimbawa, malapit sa isang black hole na mas mabagal ang takbo ng oras kumpara sa lugar na mahina ang gravity. Ito yung tinatawag naman nating gravitational time dilation.
Pero ayon sa ibang scientists, baka hindi lang local effect ang time dilation. Yung tipong malapit lang sa black hole. Baka daw kasi may cosmic landscape of time. Ibig sabihin, sa buong universe, may mga regions kung saan mas mabilis o mabagal ang takbo ng oras. Depende yan sa distribution ng matter at energy. Parang may mga valleys at hills of time, hindi pantay-pantay. At itong unevenness ng time na ito flows across the universe ay pwedeng mag-explain kung bakit akala natin bumibilis ang expansion kahit wala naman talagang dark energy. So, ano nga bang ibig sabihin nito? Kung totoo nga itong time warp at kung totoo nga lang kasi nga theory pa lang ito at isang possible explanation pa lang siya. Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Ibig sabihin, well, marami. Maraming pwedeng magbago sa pagkakaintindi natin sa universe, sa cosmology at pati na rin sa physics as a whole. Hindi lang siya basta may bago tayong iisipin. Hindi. Baka kailangan nating baguhin yung mga fundamental assumptions natin tungkol sa time and space. Halimbawa na lamang, yung mga tinatawag nating cosmic epochs, yung mga parang chapters sa history ng universe. Mula sa Big Bang hanggang ngayon, baka hindi pala natin naiintindihan ng tama yung timeline. Baka may mga panahon na biglang bumabagal ang expansion dahil bumabagal din ang oras sa ibang parte ng universe. O baka nga tumigil panandalian tapos bigla na namang bibilis dahil bumilis din ang takbo ng oras. Tapos isipin mo pa yung philosophical implications ito. Kung ang oras ay relative at hindi constant na parang sinasabi nga ni Einstein at pinapalawak lang ng time warp theory, papaano yung mga concepts natin ng cause and effect? Papaano natin malalaman kung ano ba talaga ang totoo? Nakakahilo, di ba? Siguro panoorin na lang natin kung anong susunod na mangyayari. Pero ito ang importante. Disclaimer lang hindi pa naman proven, hindi pa kumpirmado itong time warp theory na ito. Isa pa lang siyang hypothesis, isang idea na kailangan pang i-test. Marami pang kailangan gawin ng mga scientists, mga theoretical physicists, mga cosmologists, mga astrophysicists para lang patunayan o i-disprove ang theory na ito. Kailangan pa ng more observations, more experiments, at saka syempre, mas maraming computations at theoretical work. Mas maraming data analysis para maintindihan talaga kung ano ang nangyayari sa universe. Sino ba naman makakapagsabi kung ano yung totoo at hindi, di ba? Baka nga isang araw, magulat na lang tayo. Halimbawa, after siguro 10, 20 or 50 years, biglang naglabas ng announcement ang NASA o ang CERN o iba pang research institution na confirm daw na may time warp nga. At ito nag-i-explain ng accelerating expansion ng universe, hindi dark energy. Again, baka lang yun So, ayun, from the mysterious case of the dark energy, napunta tayo sa potentially even more mind-bending, brain-twisting concept of time warp. Nakakalito, nakakahilo, pero at the same time nakaka-excite din. Ang bottom line, marami pa tayong hindi alam tungkol sa ating universe. Sobrang dami pa. And that's actually a good thing kasi nga, ibig sabihin marami pa tayong pwedeng madiskubre. Marami pang mysteries na pwedeng isolve. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Alin ang mas frustrating? Yung ideya ng dark energy na hindi natin maintindihan o itong time warp na mas lalo pang nagpapagulo ng isipan natin? Alin ang mas kaya mong explain ng simple sa lola mo o sa pamangkin mong 5 years old? Comment mo naman dyan sa baba. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung gusto niyo ng mga short videos, nagpo-post ako everyday sa Facebook ng mga short videos tungkol sa science at kung ano-ano pa. At kung gusto niyo yung mga ganon, paki-follow at paki-like na rin yung page. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.